Bad luck nga kaya ang pagpasok ng taon para sa Lakers dahil nga yan sa magkakasunod na pagkatalo sa loob lamang ng isang linggo. Hindi pa nga sila makarecover sa controversial na laro nila kontra Minnesota Timberwolves. Sa mismong araw pa yan na naging isang king sa NBA na si LeBron ay isa na namang talo ang bumugad sa Lakers bago matapos ang taon. New Year's game sa pagitan ng Lakers at Pelicans at mukhang masama ang start ng Lakers dahil ata sa pagkatalo nila sa Minnesota kung saan naging controversial nga ang 3-point attempt ni LeBron para sana umabot sa overtime ang laro. Pero 2 points lang ang tinawag ng referee kaya naman isang talo ang diregalo ng Minnesota para sa birthday boy. Maagang nakalamang ang Pelicans sa Lakers matapos ang 11-4 run sa unang bahagi ng first quarter. Pinangunahan niya ng backcourt duo ni Zion Williamson at Brandon Ingram para panatilihin ang lamang sa apat sa pagtatapos ng quarter. Dahil nga sa hindi naglaro si Cam Reddish ay si Japanese star Rui Hachimura ang pumalit sa kanya. Maaga namang nagparamdam si LeBron James para kunin ang unang kalamangan nila sa pagkakataong ito. Pero may dalang baon si CJ McCollum kung saan pumukol lang naman ito ng apat na magkakasunod ng tres para bawiin ang kanilang kalamangan sa Lakers. Pasok ng second quarter, hindi maganda ang rhythm ng Lakers kung saan tinambakan pa sila lalo ng Pelicans. Sa nakaraang game ay halimaw ang laruan ni Anthony Davis, dito sa Pelicans ay wala siya masyadong ambag. Tambak malala ang Lakers sa pagtatapos ng first half. Third and fourth quarter halos parehas lang ang senaryo. May mangilang-ilang puntos ang Lakers sa pangungunayan ni Austin Reeves at Hachimura pero hindi ito sapat para habulin ng Lakers ang mainit na shooting ng Pelicans. Foul trouble pa nga si Davis at wala na nga itong masyadong ambag. Sa huli, hindi na nakahabol ng Lakers at nakuha ng Pelicans ang panalo sa score na 129-109. Bagsak ang record ng Lakers sa 17 wins at 17 losses. May 19 wins at 14 losses naman ang Pelicans para sa 7th spot ng NBA standing.